Malaki ang pag-unlad ng Turkey sa industriya ng depensa sa loob ng 20 taon, ngunit kulang pa rin sila sa paggawa ng sariling pangunahing tangke ng labanan dahil hindi pa nakagawa ng sariling tangke ang Turkey. Ngayon, nagbabago na ito dahil sa pagpasok ng ALTE pangunahing tangke ng labanan sa serbisyo ng hukbong katihan ng Turkey. Matapos ang halos 2 dekada ng pag-develop kung saan inakala ng buong mundo na mabibigo lang ang Turkey at iiwan na ng proyekto, nareto na sa wakas ang ALTE at tila kumpleto ito sa lahat ng mga bahagi at kagamitan na makikita natin sa mga katulad na tangke ng henerasyon nito gaya ng M1 Abrams. Sa kabila ng tagumpay, may kaunting pagdududa dahil matagal bago ito natapos, lalo na't ito ang unang MBT ng Turkey. Maaaring sa kabila ng makintab na balute, mabigo ito dahil kulang sa karanasan ng bansa sa paggawa ng tangke. Napaisip tayo, pati iba, bakit natagalan ito? Mahusay ba talaga ang ALTE? Bakit gusto ng Turkey ng mga bagong tangke? Ang pagdating ng ALTE ay isa sa mga pinaka-inaabangang pangyayari sa kasaysayan ng militar ng Turkey dahil sa ilang mga dahilan. Bago ang ALTE, walang sariling produksyon ng pangunahing tangke ng labanan ng Turkey at umaasa lang sila sa pag-aangkat. Dito papasok ang pangalawang dahilan. Kadalasan, ang mga inaangkat na yon ay mga tira-tira lang mula sa mga kaalyadong bansa. Noong dekada 90, isang inisyatiba na tinawag na National Tank Production Project ang binuo sa Turkey na ang pangunahing layunin ay makapag-develop at makagawa ng sariling pangunahing tangke ng labanan para sa sandatahang lakas ng Turkey. Hindi lang nito mapapataas ang kasarinlan ng Turkey dahil hindi na nila kailangang umasa sa Germany at Estados Unidos bilang dalawa nitong pinakamalalaking tagapag-supply ng tangke, kundi malaking tulong din ito sa ekonomiya dahil magiging proyekto ito ng mga kumpanyang pangdepensa ng Turkey. Bunga ng proyektong iyon ang ALTE, pangunahing tangke ng labanan. Gayunpaman, umaasa pa rin ang sandatahang lakas ng Turkey sa M48 at M60 na disenyo, pati na rin sa M60T at mga disenyo ng German na Leopard 1 at Leopard 2. Ang mga Leopard ang pinaka-advanced na tangke ng Turkey ngayon dahil kakasimula pa lang ng produksyon ng ALTE at wala pang 10 ang aktibo. Bago natin talakayin ang fleet ng mga tangke ng Turkey, tandaan muna ang 4 na bagay. Ang mga bansa ay likas na nagnanais panatilihing handang militar kahit panahon ng kapayapaan. Pangalawa, ilang beses nang lumaban ang Turkey nitong mga dekada, lalo na sa Syria, kaya marami na silang karanasan sa makabagong labanan ng tangke sa nakalipas na 20 taon. Pangatlo, laganap ang paniniwala sa geopolitics na si Erdogan, kasalukuyang presidente at dating punong ministro ng Turkey, ay nais palawakin ang teritoryo ng bansa. Ngayon, kung tatanungin mo ang karaniwang mamamayang Turko kung ano ang palagay nila tungkol dito, malamang nasasabihin nila na dapat siguro magpokus ang presidente sa katotohanang milyon-milyong Turko ang umalis ng bansa nitong mga nakaraang dekada para maghanap ng lugar na may mas magandang kalidad ng buhay. Mas inuuna ng mga politiko ang personal na ambisyon kaysa buhay ng tao. Pang-apat, matagal nang may alitan ang Turkey at Greece. Humupa na ito nitong mga dekada at parehong miyembro na ng NATO ang dalawang bansa. Pero nangyayari pa rin kahit isang beses sa isang taon na may isang panig na lumalabag sa airspace ng kabila o kaya ay nagpapaputok ng baril ang Coast Guard ng isang panig sa barko ng kabila at kung ano-ano pa. Hindi permanent ang geopolitics. Ang mga magkaalyadong bansa ngayon ay maaaring magkatunggali sa hinaharap. Alam ito ng pamunuan ng Turkiya. Hindi lang Gresya ang bansang na may hindi pa nare-resolbang issue ang Turkiya. Si Erdogan ng Turkiya ay matinding kritiko ng Israel at naglabas pa ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu at iba pang matataas na opisyal ng Israel. Ano ang kaugnayan nito sa mga tangke, Saiban? Baka iniisip mo, ang Hellenic Army ay may 1,300 at 44 na pangunahing tangke ng labanan at hindi pa ito ang pinakamataas na bilang. Ayon sa Conventional Armed Forces in Europe Treaty, pinapayagan silang mag-operate ng hanggang 1,700 at 35 pangunahing tangke ng labanan. Ibig sabihin, ang pwersa ng mga pangunahing tangke ng labanan ng Greece ay halos 2.5 beses na mas marami kaysa pinagsamang mga pangunahing tangke ng labanan ng hukbong British at French na 500 at 31 lang ang tangke at maari pa itong lumaki. Malinaw na kinikilala ang France bilang pinakamalakas na militar sa Europa ngayon kasama ang Poland. Sa ganitong pag-iisip at habang inaalala rin na nakipagdigman tayo sa kanila ng daang beses, kaya posible pang makipagdigman ulit tayo sa kanila, malinaw na gusto ng Turkey na manatiling handa para sa konbensyonal na digmaang tangke laban sa kapantay na kalaban. At masasabi rin na patas ang Turkey tungkol dito dahil kung iniisip mong magiging laos na ang mga Turkish M48 pattern sa isang digmaan laban sa Greece, nagkakamali ka dahil gumagamit din ang Greece ng mga modelong M48 na pangunahing tangke ng labanan.
370 ang eksaktong bilang ng mga ito. Ang M48 ay isang unang henerasyon na pangunahing tangke ng labanan at higit sa lahat, produkto ito ng panahon nito dahil nasa serbisyo na ito mula pa noong 1952 at sa ngayon, ang Turkey ang pangunahing gumagamit nito na may 750 na piraso. Namodernisa na ang mga ito ayon sa limitasyon ng orihinal na plataporma gamit ang sariling unmanned turret. Kamakailan ginamit ng Turkey ang M48 sa tunggaliang Kurdish-Turkish. Ginawa itong manimnapo na modelo at ginagamit pa rin ng Greece at Turkey ngayon. Ang Gresya ay may humigit kumulang 500 nito. 100 sa mga ito ay aktibong ginagamit habang ang natitira ay nakaimbak lamang. Nakatanggap ang Turkey ng siyam na 132 M60 na tangke mula US noong dekada 90 at ginawang M60T ang 170 sa mga ito. Pangunahing manimnapo isa ang mga ito na may aktibong sistema ng proteksyon, advanced fire control at lahat ng elektronikong sistema ay pinalitan ng lokal na gawa. Ang M48 at M60 ay parang reserbang tangke na ilalabas lang kapag may emerhensya para sa Turkey at Greece. Itinuturing ng parehong militar ang mga ito bilang pangunahing depensa at magagamit lang kapag inatake ang mga base nilang pinoprotektahan. Pagdating sa mga sandatang pang-opensiba, parehong lumipat ang dalawang bansa sa mga Leopard. Sa kasalukuyan, may 500 at isang Leopard, isa ang Greece sa iba't ibang bersyon. Kabilang na ang mga pangunahing tangke at mga panglinis ng mina. Mayroong 300 at 78 Leopard. Isa ang Turkey at 171 dito ay in-upgrade gamit ang lokal na ginawang Vulcan system ng Turkey. All-weather target detection system, ito na gumagana kahit gabi. Tumutulong para tumaas ang tsansa ng unang tama. Huling upgrade ng parehong bansa ay ang Leopard 2. Lokal na gumawa ang Greece ng 170 Leopard 2 A6 at nag-angkat ng 183 A4 mula Germany. Nakuha ng Turkey ang 354 Leopard 2 na naging pinakamalawak na ginagamit na pangunahing tangke ng labanan ng ban sa ika-21 siglo. Ngayon, punta na tayo sa ALTE na siyang dahilan ng pagpunta mo rito. Makikikita sa estratehiya ng armamento ng tunggalian ng Greek-Turkish tank fleet ay parang matagal na nilang binabaligtad ang bentahe laban sa isa't isa. Sa ALTAE, magkakaroon na ang Turkey ng mas mataas na teknolohiya kaysa Greece. Bukod sa pag-upgrade ng mga kasalukuyang Leopard 2A4 sa pamantayang A7, wala namang pangmatagalang plano ang Greece na bumili ng mga bagong tangke o wala kaming alam na ganoon. Habang ang pangmatagalang layunin ng Turkey ay magkaroon ng hindi bababa sa 1,000 alt main battle tanks at may order na ng 250 sa mga ito na pirmado na. Pangmatagalang plano ang pag-upgrade ng lumang armor tulad ng M48 at M60 habang ginagawa ang bagong tangke. Habang dumarami ang produksyon ng ALTE, aalisin ng Turkey sa serbisyo ang lumang tangke, ibebenta o itatago muna ang mga ito. Ang tungkol sa mga lumang tangke, kahit na mura sila, dumarami ang kinakailangang oras ng pagmamantayin habang tumatanda ang mga tangke. At sa isang punto, mas makabubuti na lang sa pananalapi na gumawa o mag-develop ng sarili mong bagong tangke kaysa patuloy na maglabas ng pera para sa walang katapusang gastusin sa pagmamantayin. Bukod pa rito, lahat ng armas, eroplano, tangke o sandata ng sundalo ay umaabot sa sukdulan ng pag-unlad sa isang punto. Pwede mong patuloy na i-upgrade ang mga ito sa loob ng ilang dekada, pero kung titingnan sa perspektibo ng pagiging epektibo sa labanan, darating ang panahon na mas mainam ng gumawa ng bagong tangke kaysa patuloy na i-update ang lumanang disenyo. Hindi ito malaking problema sa laban kontra rebeldeng grupo dahil may karanasan ng Turkiya. Ipinakita ng mga rebelde na kaya nilang sirain ang armor ng Turkiya at Estados Unidos, kabilang ang Leopard 2 at Abrams, kahit hindi sila ganun kahusay ang kagamitan na maihahambing sa totoong labanan. Magkakaroon ng kalamangan ng Turkiya laban sa Gresya dahil sa ALTE-MBT. Kung sakaling maglaban, kahit madalas itong questionin dahil papasok na tayo sa panahon ng mga drone at vulnerable ang mga tangke sa air attack. Nang salakay ng Rusya ang Ukraine, malinaw na isang Turkiya sa nangungunang innovator at tagagawa ng drone sa mundo. Kung ayon sa plano, ang ALTE ang magiging pinakamaraming tangke ng Turkiya at talagang karapat-dapat ang hype nito. Sukat at armas. Ang ALTE ay isang pagsasanib ng sariling disenyo at ng kilalang K2 Black Panther na main battle tank na ginawa at ginagamit ng Timog Korea. Ang pinagsamang halaga ng lokal na pagdevelop at paglipat ng teknolohiyang banyada ay lumampas lang ng kaunti sa $1 bilyong. Dahil $1 bilyong ito, ang kaunti dito ay 40 milyon. Mayroon ding dalawang variant na yon. Ang T1 ay may Koreanong makina at transmisyon.
Ang T2 naman ay may Turkish na makina at transmisyon. Hindi lang nagsupply ng piyesa ang South Korea sa Turkey para sa tangke, tumulong din sila sa pagdevelop ng lokal na sistema, armor, mga kanyon na 100 at 20 mm at iba pang bahagi ng tangke. Ang ALTE ay may bigat na 65 tonelada, sukat na 7.3 metrong haba, 3.9 lapad at 2.6 taas. Bahagyang mas malaki ito sa M1 Abrams at halos kasing bigat ng modernong tangke ng Amerika. Gayunpaman, mas mabigat ito ng 10 metriko tonelada kaysa sa base platform nitong Koreanong K2 at may mas mahusay na armor na tatalakayin pa mamaya. Ang pangunahing sandata ng ALTE ay 100 at 20 mm smoothbore na kanyon na gawa sa chrome-plated na bakal at kaya magpaputok ng mga bala na may mataas na muzzle velocity. Chrome-plated kaya ito ay makinang. Hindi ko alam kung bakit chrome-plated ito. Siguro may ibang dahilan bukod sa pagpapakintab. Balik tayo sa video. Ang baril ay base sa 100 at 20 mm na baril ng K2 pero may isang malaking pagkakaiba. Mano-manong lalagyan ito ng bala samantalang ang katapat nitong South Korean ay may automatic loading mechanism. May sariling kalamangan at kahinaan ang dalawang mekanismong ito. Ang auto-loading na baril ay espesyal at bihirang pumalya pero kulang sa flexibility. Ang mga tangke na may auto-loading na baril ay nangangailangan ng mas kaunting pauhan, kaya ito ay kapakipakinabang para sa militar na kulang sa tao. Ngunit hindi ito issue sa Turkey. Mas mabilis din ang reload speed ng auto-loading na baril. Mas magaan ang tangke dahil wala ng espasyo para sa isa pang crewman. Mas mababa rin ang risk ng loading error at nasa isang lugar lang ang mga bala para sa autoloader. Dahil dito, mas consistent ang operasyon na gusto ng militar. Ang huling benepisyo ng autoloading ay ang pagbawas ng gastos sa pagpapatakbo ng tangke. Dahil may isang tao na hindi na kailangang sanayin, pakainin, paswelduhin, at sa huli, isang tao rin na hindi na maaaring mapahamak. Na talagang mahalaga kung iisipin natin ang mga tao sa loob. Dahil sa huli, ang mga tao ang pinakamahalagang yaman ng isang tangke. Ang mga manual na sistema ng pagkakarga naman ay nagbibigay daan sa pagkakaiba-iba ng mga tangke dahil ang tagakarga ay maaaring gumanap ng iba pang mga tungkulin. Pwede silang mag-maintain ng tangke, mag-recon, mag-operate ng radyo, mag-refuel, kumuha ng pagkain, magbantay, pumalit sa nasugatan, at magsuporta gamit ang machine gun. Ang bihasang tagakarga ay halos kasing bilis ng autoloading na mekanismo at hindi malaki ang diferensya. Ang ALTA ay may rate of fire na 600 at 20 mm na bala kada minuto. May argumento tungkol sa posibilidad ng pagkakamali. Oo, mas posible magkamali ang tao, pero pwedeng ulitin ng sundalo ang paglalagay kung mangyari iyon. Bihira magka-aberya ang autoloading system, pero kapag nangyari, malaki ang problemang teknikal at hindi mo na yon basta mauulit. Kailangang dalhin ang tangke sa pagawaan para ayusin ng mga ininyero. Pinili ng Turkiya ang manual loading system dahil mas maaasahan ito at kayang mag-adjust ng loader sa iba't ibang gawain sa labanan. Ang T3 na tangke na dinedevelop pa ay magkakaroon ng automatic loading system at walang tao sa TOR. Ang Altai T2 ay magpapaputok ng laser-guided at anti-tank missiles na tanok, lokal na gawa ng rocket sound na may abot na 6 na kilometro. Mahalaga ito sa Turkey dahil ang Alta 80 GM ay katumbas ng Lahart laser-guided anti-tank round ng Israel, pamunaying karibal nila sa reyon. Hindi kayang magpaputok ng guided munition ang T1 na bersyon. Para sa mas malapit ang labanan, kaya magpaputok ng baril ng armor-piercing, fin-stabilized, discarding sabot rounds, na medyo mahaba ang pangalan pero buti na lang, mas kilala ito bilang dart ammunition na mas madali. Kinetic ammunition ito. Ibig sabihin walang pampasabog at sinisira ang target gamit ang kinetic energy lang. Paborito ng tank commander ang sabot rounds bilang anti-tank solution dahil sa ilang dahilan. Mas magaan ito at di kasing bigat ng high explosive rounds sa tangke. Pangalawa, mas malakas ang penetration nito kaysa HE rounds at kayang patumbay agad ang tangke o APC kapag tinamaan sa tamang bahagi. Mas gusto ng mga tradisyonalista sa labanan ng tangke ang HE rounds, pero mas mataas ang tsansang tumalbog ang bala sa armor kumpara sa sabot rounds. Pinakamalaking kahinaan ng sabot rounds ay abot lang nitong 3 kilometro, kalahati ng abot ng HE rounds. Hindi rin epektibo ang sabot rounds laban sa infantry at konkretong estruktura. Ang lakas ng pagsabog ng HE round ay sapat na para mapatay ang buong squad kung malapit-lapit ito, o kaya naman ay kaya nitong pabagsakin ng isang bahay o ibang estruktura sa ilang putok lang. Gayunpaman, dahil ang sabot rounds ay parang malalaking bala lang, mapapatay lang nito ang isang squad kung perpektong magkatapat at nakatayo ang lahat ng sundalo. Hindi ito mangyayari dahil kailangan ng maraming sabot rounds para sirain ang konkretong estruktura dahil wala itong lakas ng pagsabog. Pareho ring ginagamit ang dalawang uri ng bala sa M1 Abrams. Gumagamit na ang Turkey ng HE NATO cartridges sa ibang tangke.
Kaya makatuwiran na gusto nilang gawing pareho ang bala at gawing available ito sa ALTE. Ang ALTE ay magdadala ng hindi bababa sa 40 na 120 mm na bala anuman ang uri. Bukod sa pangunahing kanyon ng ALTE, mayroon din itong remote-controlled weapon station para sa machine gun. Maaring gamitan ng alinman sa 7 tuldok, 62 o 12 tuldok 7 na bala at may 7 tuldok 62 na coaxial machine gun na nakakabit sa kaliwang bahagi ng 100 at 20 na kanyon. Parehong kakontrolin ang pangunahing at pangalawang weapon system mula sa loob ng tangke gamit ang bagong fire control system na ginawa para sa ALTE. Magkakaroon ang komandante ng tangke ng 300 at 60 degreeng panoramikong tanaw sa larangan ng labanan, otomatikong target tracking, thermal sights para sa labanan sa gabi at laser rangefinder. Sa pamamagitan nito, ang ALTAI ay kasing armado ng kahit anong modernong main battle tank na ika-4 na henerasyon at magiging kaya nitong tamaan ang mga target na mabilis gumalaw na may mataas na posibilidad na tamaan agad sa unang putok. Baluti, kakayahang mabuhay at propulsion. Matagal-tagal nang dinedevelop ang ALTE. Pinirmahan ang mga unang kontrata noong 2008 at unti-unting naglabas ng impormasyon ang Turkish media sa loob ng isang dekada bago nagbigay ng detalye. Ngayon, alam natin na may dalawang bersyon ng ALTE, T1 at T2. Pero orihinal na T1 talaga ang pangunahing bersyon at nagkaproblema ito sa armor at propulsion systems. Ang T1 variant ay dating walang blowout panels para protektahan ng armor rack at isang active protection system. Kung isasama ang mga bagay na makakatulong sa kaligtasan ng tangke, tatagal ang development at production. Hindi yan katanggap-tanggap dahil minamadali ng gobyerno para sa propaganda. Ang blowout panels ay karaniwan na sa mga passive protection system ng mga modernong western na tangke, kabilang na ang nabanggit na Abrams at Leopard na disenyo na nagdidirekta ng puwersa ng pagsabog ng sumabog ng bala palayo sa kompartimento ng bala at sa lugar ng crew, kaya tumataas ang posibilidad na mabuhay ang crew at ang tangke. Kalimitang nilalagay ang mga ito sa ibabaw ng imbakan ng bala na hiwalay sa crew sa modernong tangke para tumaas ang tsansa ng kaligtasan dahil ang imbakan ng bala ang pinakadelikado at mahina sa tangke. Kapag tinamaan ng bala ang imbakan ng bala, pwedeng sumabog ang buong tangke na delikado. Ang Leopard 2 ay may dalawang kompartimento ng bala, isa na may 27 bala at isa na may 15 bala, at ang kompartimentong may 15 bala ay natatakpan ng isang blowout panel. Nakakatuwang isipin, ito ay kahinaan sa disenyo ng tangke na natuklasan ng Turkey. Isa sa mga Leopard 2 na winasak ng ISIS ay tinamaan ng anti-tank round sa hindi protektadong kompartimento ng 27 bala na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at natanggal ang turret. Dahil dito, iisipin mo ang Turkey sa lahat ng bansa ang makakakilala sa halaga ng blowout panels. Tama ba? Pero noong una, gusto nilang laktawan yon para mapabilis ang produksyon. May isang tao na may sentido komon ang kumindot ng malaking pulang boton at nagsabing hindi pwedeng magdisenyo ng tangke ng ika-21 siglo nang walang blowout panels. Kahit gustuhin mo pa, luma na ang magandang gobyerno ng propaganda. Kaya naman, ang kumpanyang Turkish na Roketsan ay gumawa ng sarili nilang bersyon ng Koreanong espesyal na armor plate na ginagamit sa K2 na may kasamang blowout panels at inilagay nila ito sa ALTE. Ang kwento ay katulad ng active protection system. Noong una, balak talagang gawin ang ALTE ng walang active protection system para bumilis ang development. Pero may nagdiin sa kapalpakan ng ideyang iyon kaya napilitang magbago ang mga inhinyero. Karamihan ng militar na may tangke ay gumagamit ng EPS, isang electronic warfare system na nagtatago ng sasakyan mula sa anti-armor na sandata, gumugulo sa paggabay ng misil at naglalagay ng countermeasure. Ang APS ng ALTE ay tinatawag na E-Core. Dinevelop ito ng Aselsan, kumpanyang Turko, at nagbibigay ng 360 degree protection laban sa lahat ng banta sa anumang kondisyon. Itinuturing itong first class na APS at isa sa pinakamahusay sa mundo. Dahil dito, naging mas mahusay ang baluti ng ALTE kaysa sa K2, kaya mas mabigat ito ng 10 tonelada. Plano ng Turkey ng MTU Solutions mula Germany ang mag-supply ng 1,500 horsepower na makina trem para sa transmission. Pero hindi natuloy ang kasunduan noong 2018. Matagal nang may issue ang Germany sa kung paano tinatrato ng Turkey ang mga Kurds. At nang mas lalong nasangkot ang Turkey sa Syria at muling sumiklab ang sigalot sa mga Kurds, nagpasya ang Germany na magpatupad ng embargo sa mga makina ng MTU. 5 power pack lang ng MTU makina at Renk transmission ang na-deliver sa Turkey bago silang humanap ng ibang supplier. Mitsubishi ang sumunod na option gamit ang power pack na halos kapareho ng sa pangunahing tangke ng Hapon na Type 10. May mahigpit na batas ang Japan sa pag-export ng depensa noon at ngayon kaya hindi sila nagkasundo.
Naging sitwasyong kailangang kumilos ang lahat ito para sa Turkey dahil ang ALTE ay tila wala ng pag-asa at ang pagkaantala ng development ay hindi lang malaking pagkaantala sa proyekto ng pambansang tangke kundi dagok din sa imahe ng gobyerno. Nakipagtulungan ang Tumasan, isang kilalang kumpanya ng mga traktora at makina sa AVL list ng Austria para gumawa ng power pack para sa ALTE. Matapos ang bigong kudeta sa Turkey noong 2016, nilimita ng Austria ang export licenses sa Turkey kaya kinansela ang kontrata sa Tumasan. Matapos ang 3 bigong pagtatangka, makakuha ng power pack para sa tangke, naghintay pa ang Turkey hanggang 2021 bago nagkasundo ang BMC, isang Turkish na tagagawa ng sasakyan sa HD. Ang Hyundai Infracorps, dating Doosan Infracore, ay nakipagkasundo para sa mga makinang gawang South Korea at mga transmission mula sa SNT Dynamics. Medyo komplikado lahat, di ba? Pero makukuha na nila ang makina. Ang 1,500 horsepower na makina ay nagbibigay ng bilis na 65 kilometro o 40 milya kada oras sa kalsada at 45 kilometro o 28 milya kada oras sa off-road, na bahagyang mas mabagal kaysa K2 Black Panther. Ang T2 Altes ay gagamit din ng makina ng BMC na halos kapareho ang kakayahan. Ang mga bagong makinang ito ay katatapos lang dumaan sa factory quality checks noong huling bahagi ng 2025 at pinapayagan nitong makagawa ang Turkey ng sarili nitong mga bagong tangke ng lubos na sariling gawa. Dahil ang mga makina mula sa Hyundai ay nangangailangan ng export licenses na tulad ng natutunan ng Turkey sa loob ng maraming taon ay nakadepende sa mga pampulitikang limitasyon. Dinisenyo ang suspension system para sa mabilisang galaw dahil mahalaga sa ALTE ang biglang pagpreno at manyobra sa bilis para makaiwas sa anti-tank guided missile. Ang kakayahang ito ay resulta ng technological na palitan ng Turkey at Timog Korea dahil ginagamit ng ALTE ang in-arm suspension unit ng Hyundai na otomatikong ina-adjust ang tensyon ng truck ng tangke sa real time. Ang water resistance ay isa pang kawili-wiling tampok ng ALTA o sinasabing kakayahan. Tila, kaya nitong maglakbay kahit nakalubog sa lalim na hanggang 4 na metro o 13 talampakan. Dahil dito may amphibious na kakayahan ng ALTA tulad ng Black Panther at Leopard 2. Kaya talagang astig ito. Ang kakayahan ng Black Panther at Leopard na tumawid sa mga tubigang lugar ay bihira, bagamat hindi natatangi sa mundo ng mga tangke na medyo kakaiba dahil parehong ipinangalan ang mga tangke sa mga pusa na kilalang hindi mahilig sa tubig. Anuman ang kaso, may sealed air circulation at snorkel system ang Black Panther na gumagana katulad ng snorkel ng tao. Bagamat walang paglilinaw kung paano tatawid sa mga tubigang daan ng ALTE, ligtas na ipagpalagay na may snorkel itong gamit dahil malinaw na karamihan ng inspirasyon ng tangke ay mula sa Black Panther at sa Leopards 1 at 2. Sa ganun, tapos na ang ALTE. Para sa 1 at 2 na mga variant, pero mahaba-habang proseso ang dinaanan bago makarating doon. Pagpapaunlad at mga pagsubok sa pagganap. Napakahirap mag-develop ng sariling teknolohiyang pangdepensa lalo na kung sanay ang militar na umangkat ng kagamitan at halos lahat ng bansa ay nahihirapan dito. Madalas nadapa ang Turkey sa pag-develop ng TCG Anadolu, ang kanilang unang naval carrier, dayon din ang India sa kanilang mga umuunlad na carrier fleet na natalakay na sa mega projects. Pareho lang ang kwento tungkol sa ALTE. Inasahang magsisimula gamitin ang ALTE noong 2015-2017, ngunit unang natanggap ng Turkish Land Forces ang 4 na prototype nito noong 2016. Binubuo ito ng mobility test rig, firepower test rig at 2 pilot vehicle ALTE. Ngunit kinailangan nilang maghintay hanggang 2023 para matanggap ang unang 2 T-1 ALTE na sa wakas ay masusuri bilang kumpletong main battle tank. Ang mga unang prototype na yon, gayunpaman ay matagumpay na nakalampas ng mahigit 2,000 kilometro hanggang ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok. Ang pangunahing dahilan kung bakit naging mahirap ang pag-develop ng ALTE ay ang nabanggit na problema sa power pack dahil inabot ng 3 taon ang Turkey bago makahanap ng pamalit sa mga German na makina at transmission system. Nagkaroon din ng pagpapalit ng developer noong 2018. Pinalitan ng Turkish Presidency of Defense Industries ang Otokar, isang Turkish na tagagawa ng bus at kagamitang militar na lumikha ng orihinal na disenyo at mga unang prototype ng BMC na kailangang pagandahin pa ang disenyo ng Otokar. Dahil sa redesign, ang 2 T-1 ALTE na inihatid para sa mga pagsubok noong 2023 ay tinawag na bagong ALTE at opisyal na pumasok sa serbisyo noong Oktubre 2025. Matagal lang sinusubukan ang mga tangke, kabila ang prototype at T-1 variant at 5 T-1 variant lang ang na-deliver sa ngayon. Kahit mabagal ang produksyon dahil sa kakulangan ng espasyo sa pabrika ayon kay Erdogan, maganda pa rin ang naging resulta ng mga pagsubok. Pinatunayan ng ALTE ang compatibility nito sa TCG Anadolu, kaya pwede itong gamitin sa isang pagsalakay mula sa dagat. Mahigit 200 firing test na ang ginawa at ayon sa mga mamamahayag, magandang resulta.
Sa mobility at endurance test, matinding sinubok ang ALTE sa libu-libong kilometro sa iba't ibang kondisyon ng panahon at uri ng lupain. Based sa mga ulat, mukhang magiging matagumpay ang ALTE. At ang dahilan kung bakit nakakagulat ito ay dahil kung titingnan mo ang mga komento ng mga internet expert, ilang taon nang nakalipas, lahat ay inaakalang ititigil ang proyekto. Ang Turkey ay kilala sa pagkaantala ng mga lokal na proyektong pangdepensa. Dahil sa matagal na issue sa makina, inakala ng marami na tuluyan nang mawawala ang ALTE. Ngayon, narating na ng Turkey ang dulo ng lagusan dahil may sarili na silang pabrika para sa lokal na paggawa ng ALTE at kayang gumawa ng 8 tangke bawat taon. Produksyon, mga susunod na modelo at pag-export. Ambisyoso pero realistiko ang 8 tangke kada taon at tugma ito sa mga planong pagbili. Noong 2018 ang plano ng Turkey para sa produksyon ng Altay ay gumawa ng 40 tisa na variant at 212 na variant para sa kabuuang bilang na 250 Altay. Kasabay nito, sisimulan ang pagdevelop ng tatatlo na inaasahang mas advanced kaysa sa kasalukuyang mga variant. Based sa karanasan at resulta ng mga pagsubok, mag-order ng dagdag na 750 Altay para makabuo ng fleet na 1,000 tangke. Sa ganito, ang ALTE ang magiging pangunahing puwersa ng Main Battle Tank Corp ng Turkey. Inanunsyo rin ang bagong schedule ng produksyon sa unang bahagi ng 2025. Ayon sa schedule, hindi pa magsisimula ang Turkey sa paggawa ng T-2 variant bago 2028 at sa panahong iyon ay may 165 T-2 na silang nagawa. Noong panahong iyon, plano ang paggawa ng 85 tiisa at dumarami ang taunang kwota habang nagiging automated ang produksyon. Ang dahilan nito ay ang laki ng ALTE. Plano ng Turkey na gumawa ng mga armored recovery vehicle at mga armored engineering vehicle gamit ang disenyo ng ALTE. Sa ngayon, ginagamit ng Turkey ang armored recovery at engineering vehicles na gawa sa chassis ng M48, M60 at Leopard 1 tanks. Dahil napakalaki at mabigat ang ALTE, halos hindi ito mahila ng mga auxiliary tank. Kinailangang ipagpaliban ang produksyon ng T2 at pagdevelop ng T3 para bigyang daan ng mga auxiliary na sasakyan na kasing halaga ng mga pangunahing tangke ng labanan. Tungkol naman sa T3, mukhang magkakaroon ang variant na ito ng unmanned turret at 3 tao lang ang crew. Sa ngayon, ang tanging mga tangke na may unmanned turret ay ang Rusong T-14 Armata at Aleman KF-50 ISAU variant ng Panther. Kasama rin ang Estados Unidos na nagpakilala ng unmanned turret sa M1A3 Abrams na mapapanood mo sa aming mega projects na video tungkol dito pagkatapos ng video na ito. Ang unmanned tank turret ang kinabukasan ng labanan ng mga tangke, may ilang babala pero mailalagay nito ang ALTE sa hanay ng mga pinakamaunlad na tangke sa mundo. Bukod sa turret, ang T3 ay magkakaroon ng advanced na pakikipag-ugnayan sa mga sistemang panghimpapawid na walang piloto at isa pang remote control weapon system. Sa lahat ng nabanggit, mukhang napakaliwanag ng hinaharap ng ALTE. Talagang lubak-lubak ang daan. Pero mukhang ganyan talaga ang kalakaran ng mga proyektong depensa sa Turkey. Sa kabila ng lahat, nagawa ng Turkey na hindi lang makabuo ng una nitong sariling pangunahing tangke ng labanan, kundi pati na rin ang paraan para sa pangmatagalang produksyon nito at ngayon ay umaani na ito ng interes mula sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 2019, nag-order ang Qatar ng 100 tangkeng Altay. Patuloy namang interesado ang Pakistan mula 2016 bagaman maaaring umatras na sila dahil ang TE sa Altay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 13 tuldok 75 milyon. Nagpayag ng interes ang Azerbaijan at Colombia sa tangke mula nang ito ay unang inanunsyo. Ngunit sa ngayon ay mas malalaking problema ang kinakaharap ng Colombia o mga diktador na kailangang palitan. Kaya malabong magkaroon sila ng anumang pagbili. Bukod sa Qatar, ang Saudi Arabia ang pinakamalapit sa kasunduan para sa mga tangke. Nakikipagnegosasyon ang Turkey sa Saudi Arabia para sa $6 na bilyong na kontrata mula 2025 na kinabibilangan ng barkong pandigma, misil at Altay. Dahil dito, kabilang ng Turkey sa ilang bansa ang kayang magdisenyo at gumawa ng modernong pangunahing tangke sa sarili nilang bansa. Kasama sa grupong ito ang US, Russia, China, France, Germany, Japan at South Korea. Ang North Korea at India ay medyo kasali rin dahil kaya nilang gumawa sa sariling bansa, ngunit kulang ang kanilang mga disenyo. Hindi lang ito napakahalaga para sa kalayaan ng sektor ng depensa ng Turkey, kundi isa rin itong mahalagang daluyan ng pondo. Matagal nang kasosyo ang Turkey ng maraming bansa sa bentahan dahil sa pagde-develop at paggawa ng mga drone at ang pag-export ng ALTE tanks ay magpapalakas pa sa budget ng depensa ng bansa. Sa ngayon, konti pa lang ang ALTE at hindi pa nasusubukan sa military exercise o totoong labanan. Based sa mga palatandaan, sulit ang pagdaan sa maraming pagsubok para malika ito. Salamat sa panonood.